Hi, isa ka ba sa mga pumasa nitong August 2025 na Civil Service Exam Pen and Paper Test? Kung oo, congratulations sa'yo. Alam mo ba na according sa Civil Service Commission, meron pong 331,000 na nag-take and at least 15.10% po ang pumasa nito, which is equivalent to at least 50,096 passers. Ibig sabihin, kung isa ka sa mga yon, ay isa ka na pong certified public servant and you should be proud of that. Now, since pasado ka na nga sa Civil Service Exam, ano ang next mong gagawin? Siyempre, ito ay ang mag-apply sa mga government positions. Ngayon, sa video na to, isi-share ko sa iyo ang listahan ng mga government institutions and agencies na hiring this year. And also, mag-share din po ako sa inyo ng mga agencies na laging tumatanggap ng mga civil service eligibles. And syempre, tips na rin kung paano ka makapasok or magkaroon ng government job. So, kung interesado ka sa topic na to, make sure to watch the video until the end. Umpisahan na po natin. Alright, so here are the government institutions na madalas hiring for new CSE passers and government job seekers. Number 1 po na ahensya ay ang ating tinatawag na DHSUD or ang Department of Human Settlements and Urban Development. Ang mga application pong available ay makikita nyo po sa kanilang career page and also available din po via online application. You just have to research their website and go through the career page doon. Number 2 is yung NCCA or ang National Commission for Culture and the Arts. So, ang mga projects or ang mga position na available dito ay project hires, plantilla positions tulad ng data analyst, human resource officer, architect, at marami pang iba. Make sure to visit the website for you to check all of the list, no? And next is ang GSIS or ang Government Service Insurance System. Ang mga available na position ay staff officer at iba pang posisyong plantilla. We also have DLGF or DOF, Bureau of Local Government Finance and Department of Finance. So, available po dito mga position sa Treasury, pati na rin assessment operations. Next ay ang Department of the Interior and Local Government or DILG. Available positions po ay security, IT, and admin positions. You can download this video for reference or simply take a screenshot of it. Next naman ay ang Department of Public Works and Highways na sobrang controversial these days. Meron po itong nationwide and central projects. We also have Department of Trade and Industry or DTI. Ang mga available positions po ay sa HR, admin, at meron din pong Foreign Trade Service Corps. Next naman na ahensya or agency ay ang Department of Foreign Affairs or DFA. Ang mga available pong positions ay COEs, mga administrative, technical positions like computer programmer, admin officer, at marami pang iba. Kung hindi ka pasok dito, syempre research mo yung website nila kasi nandun po lahat ng mga details. Next naman, pasensya na nauuna ako dito sa aking kulay red na pen, no? Ayun, so we have Department of Social Welfare and Development or DSWD. Kailangan siguro mga tao ngayon dito dahil maraming sakuna. So there are permanent administrative posts, ADA, AO, clerical, at project development. We also have Professional Regulation Commission, vacant administrative, ICT, legal program officer, at marami pang iba. So, those are the positions po or government agencies. Pero ultimately, you can also go to Civil Service Commission kasi nagpo-post din po sila sa iba't ibang, sa website po nila ng iba't ibang agencies na hiring. There are at least 254 agencies ang ating Pilipinas, bansang Pilipinas. So, here are my tips. Number 1 ay sumubaybay po sa CSE Job Fairs, which is my tip kanina. Dahil marami pong agencies, government-owned and controlled organizations, SUCs, at LGUs ang nagpa-participate po sa mga CSE Job Fairs. So, dapat tambay po tayo doon. Next ay tingnan ang official na website ng mga agencies gaya nito, DBM, DICT, DENR, dahil may mga regular announcements po sila ng mga bakanting posisyon. Dahil lagi naman tayong online sa Facebook natin na ba,
I-follow na rin natin ang ating Philippine Civil Service Commission at iba pang sangay ng gobyerno po dahil doon po talaga sila nag-update ng mga job postings. And syempre, alamin mo rin kung ano-ano mga plantilla positions, mga contractual, COS or JO para ma-identify mo kung karapat-dapat ka bang mag-apply sa mga ganon or kung okay lang ba sa'yo na mag-apply sa mga ganon position for the meantime. Kasi may mga hiring na hindi permanente like non-plantilla, COS, and JO nga po. Pero syempre maganda ring pasukan din ito habang naghihintay ng permanentang posisyon. Ang mahalaga ay naandun ka na, di ba? And lastly, tingnan po natin ang website, HR post ng mga ahensya sa inyong rehiyon, lalawigan, lungsod, dahil baka may mga lokal na bakante. So, sa mga LGUs dyan, sa mga local na city hall ninyo, dun, apply kayo dun or check nyo po website nila. And those are the list po ng mga government agencies and institutions na hiring this year and also yung mga tips kung paano ka makahanap ng isang job sa government institution. Sana po may natutunan kayo sa video na to. Kung oo, make sure to hit the like button, subscribe to this channel if you haven't already. If you have video suggestions, comments, or questions, feel free to write those down in the comment section below. I'll be happy to answer each of those comments and I'll talk to you next time. Bye!